Magandang araw sa atin lahat, Luzon, Visayas at Mindanao, sa lahat ng sulok ng mundo na nakapanood ng channel ko. Magandang araw. At ito mga katiits, pinadadang picture sa isa nating katiits na gustong magpatulong para mabigyang linaw ang lahat ng kanilang mga sign. Kung mapapansin natin, ito ay isang cross marker na nakaukit sa bato mga bro. Kung makikita natin ay mayroong mga arrowhead na nakapoint sa right side direction. Parang tatlo mga bro ang mga arrowhead. At alam naman natin mga bro na ang mga Japanese Imperial Army ay hindi talaga yan magtuturo ng exact location ng digging spot. Kaya yan ang bantayan natin. Pwede dito sa harap ng cross mga bro, unang option 1 meters galing dyan, itistig natin ng 1 meters kung makakita tayo ng mga hidden trail marker para makahanap tayo ng iba pang mga sign. At kung wala tayong makikita mga bro dito sa may arrow na nakaturo sa right side direction, ang sabi ng may-ari, mayroon daw maraming bato diyan banda. Kaya ang gawin mo bro, tingnan mo ang palibot ng mga bato para makakita ka ng iba pang mga counter sign sa palibot. Linisan mo brother, mayroon kasing mga secret arrow o secret pointers nilagay ang mga Hapon. Kaya linisan mo ang mga bato dyan banda, tingnan mong maigi para makakita ka ng mga iba pang mga counter sign. At itong susunod na sign, ito ay stone map pa rin, na kung tingnan natin mga bro ay maraming guhit, naka lines mga bro. At ang lines na nasa ibabaw ay nakaturo sa ibaba na bahagi dito sa gilid. At ang sa ibaba na bahagi mga bro, nakaturo din sa right side direction. Kung magkalapit lang ang itong sign na ito mga bro sa kabilang sign na stone map, possible may ito ang counter sign ng stone map na yon. At alam naman natin na ang mga Japanese ay ang ginagawa nila sa kanilang mga deposit ay dinivide nila mga bro. Kaya yan ang bantayan natin sa lugar. Kung merong big deposit, meron yang small deposit sa palibot at mga giveaways. Kaya yan ang tingnan natin, dahil paiba-iba kasi ang estilo ng mga Hapon, lalo na sa mga lugar na paiba-iba ang mga general na namumuno. Kaya dito sa harap ng stone map na ito, itistig ninyo mga brother, wala namang mawawala sa atin. Dahil wala kasi ako sa area, hindi ko ma-pinpoint kung saang eksaktong lugar, dahil parang kulang ang mga sign na pinadala mo sa akin. Kaya i-estimate na lang natin dyan sa harap, tisdig 1 meters. At kung wala dito sa right side direction, tingnan natin kung anong makikita nating mga bato dyan mga bro. Tingnan natin ang palibot na mga bato, kung merong pinopoint itong mga nakalines mga brother na ginawa ng mga Hapon. Paiba-iba kasi ang arrow na ginagawa nila, hindi nila hinahalata ang paggawa ng mga sign. Dito sa gilid merong arrow mga brother, ayan, ginuguhitan ko. At dito sa ibabaw na bahagi, meron din pababa ang kanyang direksyon. Kaya suriin ninyong mabuti mga katiits, dahil mayroon yang tinutukoy na area
na possible meron itong passage ang ilalim ng malalaking bato na ito, dahil dito sa ibabaw merong Y, meaning underground passage mga bro. Kaya iyan ang tingnan ninyo, i-search ninyo ang buong paligid mga bro. At itong susunod na sign, ito ay letter D. Alam naman natin ang letter D mga bro ay yan ay nagsignify ng portal or door. Kaya tingnan nyo, ito ang napakalaking bato na ito mga bro na inukita ng sign. Sa ibaba na bahagi nito merong lines na makikita natin, at napakalaking bato ito mga brother, na halata namang maganda ang pagkagawa ng sign. Kaya dito banda mga ka-TH, tingnan natin, dahil ang mga sign na pinadala mo sa akin legit talaga. Itong letter D ay gawang mga Japanese mga bro, hindi ito gawa ng mga Pilipino. May basihan kasi ako sa mga sign ng mga Hapon, kaya isang tingin ko lang masasabi ko talaga na gawa ito ng mga Japanese. At suriin nating mabuti ang palibot ng bato, baka meron pang ibang mga sign sa palibot katulad ng mga hole. Ang hole mga bro, lalo na kung pumapasok ang kamao, yan ay nagbibigay ng direksyon. Galing dyan mga 1 meters atras at tisdig para makakita ng iba pang mga counter sign sa palibot. Yan kasi ang importante mga bro sa treasure hunting. Lagi kong sinasabi na tisdig 1 meters lang talaga ang binibigay ko para hindi mapagod ang mga treasure hunter na maghanap pa ng iba pang mga sign. Kaya 1 meters lang mga bro, tisdig. At itong susunod na sign, ito yung bato na may nakaukit na letter D. Sa north side, yan ang letter D, nakaukit mga bro. At sa west area, makikita natin ang isang arrow na hindi hinalata mga bro. Para lang siyang lines na dalawa, pero arrow ito mga brother, na nagtuturo sa south area. Yan ang bantayan natin at ating kilatisin ang sign ng maigi mga bro. Ito ay matatawag na isang stone map. Ang gawin natin, tumayo lang tayo sa gitna ng bato at facing east tayo mga bro, at gamitin natin ang ating right hand at tingnan natin sa south area. Meron kasing nagsasabi na ang south area ay walang mga libing yan mga brother, walang deposito. Pero dyan kayo nagkakamali mga ka-TH, dahil kadalasan ng mga Hapon, ang right side area, kung humarap ka sa east, nandyan ang mga deposito ng mga malalaki mga bro. Sa katagalan ng aking pagtitreasure ay yan ang na-experience ko, na sa south area at north, yan ang dalawang mga area mga bro na sadyang pinagbaunan ng mga Japanese ng mga kanilang dinalang deposito. Kaya suriin natin dito sa south direction, 1 meters atras, tisdig. Huwag kayong lumapit sa bato mga bro, dahil isa din yang trap. Napakadelikado niyan pag nadaganan kayo. Kaya 1 meters atras, tisdig 1 meters lang ang lalim. Kung makakita kayo ng sign, pagpatuloy ninyo mga bro. At itong panghuling sign na nakita natin ay dalawang lines na nakaturo pababa mga bro. Alam naman natin, ang mga Hapon mahilig talaga yan sa mga bato mga bro. Kadalasan
binabaon nila ang mga deposito nila sa loob ng bato o sa ilalim ng bato. Pero dito mga bro, sa nakikita ko, nasa gilid, atras din kayo ng 1 meters at tisdig para makakita kayo ng mga countersign. Isa itong letter L at letter T na nakabaliktad mga bro, pero nakaslanting lang ang kanyang T na bahagi, nakaslant patungo sa ibaba, at merong maliliit na hole na nakikita ko. Kaya ito ay isang tunnel, close tunnel. Kaya dito banda mga bro, itisdig, dahil sinabi ko na kanina na ang sign na pinadala mo, yan ay nagpapahiwatig ng divided treasure, o dinivide nila sa ilang ulit ang mga deposito mga bro, para kung magkukuha ng treasure hunter ang isang buried site, nakuha nila ang nakatagong deposito, ay hindi nila lahat makuha. Meron pang napakaraming deposito sa palibot. Yan ang ginagawa ng mga Hapon mga bro, para sadyang ang mga treasure hunter ng mga Pilipino ay hindi nahanapin ang iba pang mga malalaking deposito sa palibot. Merong big deposit, medium at giveaways sa palibot. Kaya yan ang tingnan natin mga ka-TH. At sa nagpadala ng mga sign na ito, maraming salamat sa iyo bro sa pagtitiwala dito sa channel ko. At sana'y yung iba na hindi pa nakapag-subscribe sa channel na to, mag-subscribe kayo, i-hit niyo ang notification bell at ang all, para makita ninyo ang lahat ng mga video ko mga bro, mula sa umpisa hanggang ngayon. At maraming salamat sa panonood at pagtitiwala ninyo sa channel ko, Golden Philippines Treasure and Code. Maraming salamat mga ka-TH. God.